Tahimik at pinakikiramdaman ko kung naroon ba si Hipag. Dakong 7:00 ng gabi, habang naghahanda ako ng aking hapunan, ay sinubukan kong katukin ang kwarto ni Hipag. Isa, dalawa, hanggang 3 katok ang ginawa ko. Pero ni isang tinig ni Hipag ay wala akong narinig. Kumain ako mag-isa habang hinihintay ang oras ng pagsundo ko sa aking asawa. Maya-maya ay may narinig akong ingay. Tumatawag ang aking asawa. Naroon daw sa labas ng gate si Hipag. Pagbuksan ko raw ito dahil wala itong susi ng bahay. Dali-dali akong tumayo habang ngumunguya-nguya pa. "Oh Hipag, nandiyan ka na pala. Pasensya ka na ha, at di kita narinig. Kumakain kasi ako. Kumain ka na ba? Saan ka pala galing?" Okay lang ba, Yaw? Sorry kung naabala kita sa pagkain mo. Oo, kumain na ako. Kinita ko kasi yung BFF ko sa mall. Namili na din ako ng mga damit pambahay. Alam mo naman, naiwan halos lahat ng mga gamit ko sa Japan. Tila hindi pinakikinggan ni Hipag ang mga paalala ko sa kanya. Suot-suot niya ang makakapal niyang kwintas, bracelet, pati ang mga singsing na kumikinang sa ganda ng mga diamante. Natapos ang unang araw ng audit nila Mrs. sa trabaho. Hindi na ito nakapagpalit pa ng damit at dumiretso na sa higaan after ko ito masundo. Pagod na pagod. Pero ako, ayun, bago matulog, muli kong chinek ang mga CCTV namin sa labas ng bahay. Ilang beses kong inulit-ulit ang aking nakita. 2 tao ang hindi ko sigurado kung kakilala ba ni Hipag ang nakasunod sa kanyang likuran. Binaliwala ko na lamang ang nakita ko sa CCTV. Sa isip-isip ko, malamang sa malamang, ay nagandahan o naseksiyan lang siguro kay Hipag. O di kaya siguro ay napadaan lang dahil wala namang ginawa kay Hipag. Pagdating ng kinabukasan, pangalawang araw ng audit nila Mrs. Maaga muli itong bumangon. Ginising niya ako makatapos siya magluto ng sinangag at tosino. Good mood ang aking asawa. Palibhasa, uling araw na daw, bukas, ng audit nila. Sa wakas na, huling araw na bukas ng audit namin. Thank you sa pagsundo sa akin, love, ha? Sorry kagabi kung hindi na kita naasikaso. Sobrang pagod lang talaga ako. Okay lang. Alam nga naman, pabayaan ko yung love ko. O sige na, kain na tayo. Bago kami umalis, ay pinuntahan ni Mrs. ang ate niya sa kabilang kwarto. Iniabot nito ang duplicate na susi mula sa gate hanggang sa loob ng bahay. Just in case raw kasi na wala kami, ay makakatuloy pa din siya sa bahay. Ate, kung lalabas ka, ito ang susi. Make sure na lagi mong ilalak ang pinto, ha? Sa kapag lalabas ka, tanggalin mo yung kwintas at bracelet mo. Ang kakapal pa naman yan. Alam mo naman dito sa atin, di tulad sa inyo. O sige na ate, pasok na kami. Ikaw na muna ang bahala dito, ha? Sa ikalawang araw ng audit nila Mrs. ay maaga din ako nakarating sa aking trabaho. Maaga din ako natapos sa mga gagawin ko. Panay ang update ko sa kanya. Pero siya, tulad kahapon, busy at walang sagot sa mga chat ko. Ganon talaga, intindihan lang baga. Pag uwi ko sa bahay, ay nagkagulatan pa kami ni Hipag. Naabutan ko kasi itong naka-underwear lang.
Gulat na gulat siya. Ganon din ako. Napasigaw siya. Habang ako, napatakip na lang ng mga mata at napatalikod na din. Wala, sorry, sorry Hipag. Hindi ko naman kasi alam na nakaganyan ka lang. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Ayan, at wala naman ako nakita. Ito at nakatalikod naman ako. Eh, kakatapos ko lang kasi maligo at bumaba ako. Hindi ko naman nadinig na may tao na pala. Nahanap ko kasi saan ko naipatong yung suklay ko. Ang aga mo ata umuwi ngayon, bayaw. Ganun ba? Yaan mo at wala naman ako nakita. Eto at nakatalikod naman ako. Maaga kasi ako dahil maaga ko natapos yung pinapagawa sa akin ng boss ko. Sige na, bayaw. At papanik na ako. Nakita ko na yung suklay ko. Sobra akong nahiya sa nangyari. Kaya sa muling pagbaba ni Hipag ay nagsabi ako rito na aalis ulit ako. Tumambay muna ako sa isang coffee shop sa kalapit na lugar. Palipas ng oras, palipas ng kahiyan. Sa muli kong pag-uwi ng bahay, bago sumundo ay naabutan kong nanonood ng TV ang aking Hipag. Naroon siya sa sala, nakataas pa ang mga paa. Nagpalit lamang ako ng damit at muli na ding umalis. Alis na ako, Hipag. Sunduin ko na yung kapatid mo. Siya nga pala. Pasensya na ulit sa nangyari kanina ha. Hindi ko kasi talaga alam na... Para ka namang sira, bayaw. Okay lang, no? Wala yun. Kasalanan ko din naman. Para kang ano? Okay lang. Nag-swimming nga ako sa beach. Halos ganun lang din suot ko. Saka bakit? Pag nanasaan mo ba ako? Nagtawanan na lang kami ng malala. Hindi ko lubos maisip na tanungin ako ng ganoon ni Hipag. Sa ikatlong araw ng audit nila Mrs. ay sa wakas, makakausap ko na ng normal ang asawa ko. Last day na kasi ng audit nila. Sakto at payday ko pa. Kaya sabi ko, iso-surprise ko si Mrs. Kaya after ko sa work ay bumili ako sa isang restaurant ng mga paborito nitong pagkain. Sobrang excited ako dahil panigurado matutuwa si Mrs. Panay banggit niya din kasi ng mga pagkain. Kaya baka kako, naglilihin na. Dumating ako sa bahay. Bukas ang gate. Napailing na lang ako dahil si Hipag na naman malamang ang nakakalimot. I-lock ang gate. Pagpasok ko sa loob, nagulat ako. Gulo-gulo ang mga gamit namin sa bahay na parang pinaghalughog. Hindi maganda ang naiisip ko at napalitan ng kaba at takot. Lakas loob akong pumanik dahil nadidinig ko si Hipag na sumisigaw sa kanyang kwarto. Papalapit na ako sa kanyang kwarto nang may biglang sumigaw ng, "Pre, may tao!" Nakabonet na itim ang lalaki at may hawak na patalim. Hindi ko na nagawa pang lumaban dahil armado ang dalawa. Pinapasok ako sa loob ng kwarto habang si Hipag ay nakadapa sa kama. Hinahanap nila ang iba pang alahas ng Hipag ko. Dilimas lahat, pati laptop at cellphone ko. Kala ko ay tapos na after nila makuha ang mga gamit. Kala ko ay aalis na ang dalawa. Pero nakita nila ang makinis at maganda kong Hipag. Todo palagang Hipag ko at ayaw sumunod sa pinapagawa nila. "Oh, kung ayaw mo sa akin at sa kasama ko, hindi kita pipilitin.
Mabait pa naman ako kahit papaano. Eto na lang asawa mo. Ang salita ng isang lalaking nakaharap sa hipag ko. Akala nung dalawa ay mag-asawa kami. Mas nagulat pa sila nung nalaman nilang hipag ko pala yun. Mas natuwa sila. Inutusan nila ako na gawin ang gusto nila para kay hipag. Tumanggi ako sa puntong yun. Hindi ko kayang gawin ang mga sinasabi nila. Hanggang ikinasa na ang hawak nito. Doon na mismo natakot si hipag at nagsalita. Sige na bayaw, para matapos na to. Ayaw ko mapahamak ka. Kasalanan ko to. Ang huling salita ni hipag. Tuwang-tuwa ang dalawa habang pinapanood kaming may ginagawa ni hipag. Panay ang utos ng dalawa sa kung anong nais nila. Kapwa kami nanginginig sa takot habang nakayuko si hipag sa harap ko. Huwag hipag. Huwag na nating ituloy to. Papalagan ko na to. Bahala na. Ang mahinang bulong ko kay hipag. Tumitig siya sa akin habang tuloy sa ginagawa. Sabay bulong na. Tumigil ka. Atang-ato mga yan. Mabababa ka na. Sa sumunod ay ako naman ang inutusan ng dalawa. Pinakain sa akin ang kayamanan ni hipag. Labag sa loob ko makagawa ng kasalanan sa misis ko. Kaya inisip ko, panaginip lang ito. Kapansin-pansin ang pagkislot ni hipag habang ginagawa ko yun. Napakakinis pala ng hipag ko. Sabi ko sa isip ko, yan, ganyan nga. Magaling pala tong bayaw mo ha. Ang salita ng isang lalaki. Tuluyan na nilang pinagawa ang laban naming dalawa. Panay hingi ko ng patawad kay hipag habang nasa itaas niya ako. Hindi namin namamalayan na habang tumatagal ay kapwa na namin nagugustuhan ang nangyayari. Na parang nagkaroon ng excitement sa pinagagawa sa amin. Nawala na din kami sa sarili noong mga oras na yun. Hanggang sa mapatingin ako sa dalawang lalaki. Hindi namin napansin na wala na pala ang mga to. Huminto ako at naisipang bumangon para habulin ng dalawa. Pero hinatak ako ni hipag at nagtanong bakit ako huminto. Hayaan ko na lamang raw ang dalawa at tapusin ang eksena. Dahil doon, muli naming itinuloy. Panay ang bulong ko sa kanya habang nasa itaas ko siya. Ang galing mo hipag. Please, wag na to, mauulit. Tuloy-tuloy siya habang nakatingin ako sa kanya. Nakapikit si hipag at pabilis ng pabilis sa ginagawa. Hanggang sa natapos ang eksena. Doon kami parang natauhan. At sabay tayo niya para magbihis. Parang walang nangyari. At doon inalala ni hipag ang mga nakuha sa kanya. Bayaw, anong gagawin natin? Nakuha yung mga alas ko. Ay ikaw, anong mga nakuha sa'yo? Halika na. At mag-report na tayo sa mga pulis. Dali.